Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari taong 1983, walang eksaktong lugar, Iloilo. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ang ibabahagi kong kwento ay magsisilbing pag-amin ko sa mga kasalanan ko sa aking buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang Michael. Sa panahong ito ay nasa edad 23 pa lamang ako at isa akong tirador. Ang aking ama ay nakakulong dahil sa salang pagpaslang, samantala ang aking ina naman ay pinatay ng mga nakaaway ng aking ama. Kahit anong gawin namin ay hindi namin naipakulong ang pumaslang sa aking ina dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaya naman nag-umpisang nabuo sa aking pagkatao ang paghihiganti. Nawalan na ako ng pag-asa sa batas. Kaya naman mas minabuti kong ilagay sa kamay ko ang mga batas. Ang tanging kakampi ko lang ay ang aking nag-iisang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Kiko, 20 anyos. Nang lumisan sa mundo, ang aming ina ay napariwara na ang aming buhay. Pero kahit kailan ay hindi kami naghiwalay ni Kiko. Lahat ay pinasukan namin, mabuti man o masama, para lamang mabuhay. Naging basagulero kami at masasabi kong napakadilim na mundo ang aming ginagalawan. Ang taong nais naming paghigantihan ay walang iba kundi si Eliazar. Siya ay nagmamay-ari ng pasugalan. Nagkautang ang aking ama sa kanya dahil sa labis na pagkalulong sa sugal, at nang hindi na ito makabayad ay nag-umpisa na ang awayan sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa napaslang ni Itay, ang kapatid ni Eliazar. Pero ang hindi ko matanggap ay bakit pati si Inay ay dinamay din nila. Kitang-kita ko ang ginawa ng mga tauhan niya sa aking kawawa at walang kalaban-laban na ina. Gawa nga ng mapera at maimpluwensya ay walang nangyari sa kaso. Kaya naman ganoon na lamang ang pagnanasa naming magkapatid na makapaghiganti kay Eliazar. Kahit ang mga sarili namin ay ikinubli upang makaligtas sa kanya. Hindi rin naman namin maisip pa ang bahay dahil nangungupahan lang naman kami. Kapag natiktikan kung saan kami nakatira, ay para kaming mga daga na nagtatakbuhan. Pero bago kami magkaganito, ay sinubukan naming magkapatid na magtrabaho, ngunit ginugulo lang kami ni Eliazar. Kaya naman napilitan na lamang kami na tumigil. Mula sa isang kakilala ay inalok ako nito sa isang bagay na kahit kailan ay hindi ko pa nagawa: ang pumaslang. Noong una, hindi agad ako pumayag sa kanyang alok. Buong magdamag ko itong pinag-isipan. Hindi rin may kakaila ang halagang matatanggap ko matapos kong gawin ang bagay na yon. Sinabi ko ito sa aking kapatid at sumang-ayon naman siya agad. Kung hindi ko daw kaya ay siya daw ang gagawa. Total kuya, balak naman talaga natin paslangin si Eliazar. Mas mabuting sanayin na natin ang mga sarili tungkol sa gawain yan. Kung sa bagay, ginawa na natin yata lahat ng kasamaan sa mundo. Ituloy-tuloy na natin ito. Handa kitang tulungan kuya. Pero Kiko, gawin mo na lahat, huwag lang pumatay. Kung gusto mong makatulong sa akin, aalalay ka lang ha. Kung iyon ang nais mo kuya. Oo, kabaryo. Lahat ay nagawa na naming dalawa. Magnakaw, mang-hold up, mang-isa ng kapwa, manloko, pero hindi ko hahayaang makapatay ang aking kapatid. Di baling ako na lang. Sa sumunod na araw ay nagpakita ako sa taong nag-alok sa akin. Dinala niya ako sa kanyang amo. Doon ko nalaman na hawak pala sila ng
isang negosyante at iyon ang pinakaamo nila. Pero hindi ko iyon nakita sa lugar na aming pinuntahan. Ang aking target ay isang kawani ng gobyerno. Isang politiko. Ito kasi ay malaking tinik sa kanilang iligal na ginagawa. Sa sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang uri ng negosyo ng kanilang amo. Unang beses ko man sa ganitong gawain ay nilunok ko na lang ang lahat dahil na rin sa malaking halaga na ibabayad sa akin. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaari ko nang pabalikin sa pag-aaral ang kapatid ko. Walang pakialam kung papaano ko papaslangin ang politiko. Ang mahalaga ay magawa ko ito at hindi ako sumabit. Nang maibigay na sa akin ang detalye tungkol sa taong yon ay pinag-aralan ko itong mabuti. Aminado ko na may mga sandali na nais ko nang umatras. Pero napasubo na ako dito at bayad na ang kalahati sa pinag-usapang halaga. Isang linggo lang ang binigay sa akin na palugit. Hanggang isang gabi, isasagawa ko na ang aking binabalak. Dahil sanay naman ako sa pagiging akyat bahay ay ginamit ko yun upang pasukin ang bahay ng politiko at doon ko ito papaslangin. Mahirap naman kasi kung tatambangan ko siya sa daan dahil maraming nakapaligid dito. Malaki ang bahay nito na mayroong 2 palapag. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay sinimulan ko na ang pagpasok sa loob ng bahay. Ang tanging dala ko lang ay isang punyal at nakatakip ang buong muka. Base sa ilang araw kong pagmamanman sa bahay, ay natukoy ko ang kwarto nito na nasa itaas pala. Hanggang nakapasok na ako sa bahay, kabaryo. Madali lang para sa akin ang magbukas ng nakasaradong pinto. Napakatahimik at mahimbing na ang lahat sa pagkakatulog. Paakyat na sana ako sa hagdan ay narinig ko na bumukas ang pinto. Agad naman akong nagtago sa ilalim ng mahabang hagdan. Bumaba ang asawa at nagtungo ito sa banyo. Mabilis na din akong pumanhik at pumasok sa kwarto. Nasa harapan ko na ang aking pakay. Mahimbing ito at humihilik pa. Inilabas ko na ang aking punyal. Kabado man ako pero nandito na ako sa sitwasyon na ito. Huminga ako ng malalim at ginilitan ko ng leeg ang lalaking natutulog. Nagising pa ito at nawakan pa ang aking kamay. Kinuha ko ang unan sa tabi nito at buong lakas kong ipinatong sa muka ng politiko. Nanginginig hanggang sa hindi na ito gumalaw. Binalik ko ang unan sa tabi nito at pinatagilid ko pa ang lalaki at kinumutan hanggang balikat. Mabilis na din akong lumabas at nagtungo sa kusina kung saan ako dumaan. Akmang paglabas ko ay narinig ko naman ang pagbukas ng pinto sa banyo. Ilang saglit na lang ay babalik na ang asawa nito sa kwarto. Kaya naman nagmadali na rin akong pumuslit sa bahay. Normal akong naglakad sa kalsada at nang marinig ko na ang sigaw ng babae ay agad akong nagkubli sa dilim. Kitang-kita ko naman ang kaguluhan sa loob ng bahay. At umalis na rin ako sa lugar na iyon. Nang ako'y makalayo ay hinubad ko na ang takip ko sa muka at dito huminga ako ng malalim. Hindi ko lubos maisip na nagawa ko na ang pagpaslang sa unang pagkakataon. Sanay ako sa basagan ng muka pero iba pala kapag kumitil ka na ng buhay. Pilit kong iwinaksi ang aking konsensya ng sandaling yon. Animoy lasing ako na naglalakad dahil sa kakaibang pakiramdam na bumalot sa aking sarili. Paulit-ulit na
bumabalik sa aking isipan ang itsura ng aking biktima. Nang ako'y makabalik sa aming inuupahang maliit na kwarto, ay halos maubos ko ang tubig sa may pitsil. Kuya, nagawa mo ba? Oo, nagawa ko. Tapos na. Matapos nito ay umupo na ako sa may sahig at sumandal sa dingding. Nagkatitigan na lamang kaming magkapatid at alam ko na ramdam din niya ang aking nararamdaman sa sandaling yon. Inabot na lang ng pagsikat ng araw ay hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Habang tulog pa si Kiko ay lumabas naman ako upang bumili ng pandesal. Habang nasa panaderya ko ay narinig ko na ang umagang balita sa radyo tungkol sa politikong pinaslang mismo sa loob ng kwarto. Ayon pa sa komento ng tagapagbalita, mukha daw dalubhasa sa pagpatay ang gumawa sa politiko at walang bakas na nakita. Hindi naman makapaniwala ang misis nito dahil nalingat lamang daw siya ng sandali ay nangyari na ang krimen. May hinala rin ang asawa nito na baka inside job ang nangyari. Halos hindi naman ako makatingin sa tindera nang tanungin ako kung ano ang bibilhin. Pakiramdam ko, lahat ng mga tao doon ay nakatingin sa akin. Kaya naman nagmadali na rin akong umalis. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakapatay ka ng tao, kabaryo. Sa pagpunta ko sa tagpuan ay nakangiti ang aking amo. Nakanang kamay ng negosyante at tuwang-tuwa naman ito sa aking ginawa. Magaling, napakagaling. Hindi ko akalain na ganun lamang ito ginawa, Miguel. Talaga bang baguhan ka? Opo, bossing. Sa totoo nga hanggang ngayon, kumakabog pa rin po ang dibdib ko. Huwag ganon, Miguel. Tibayan mo ang sikmura. Sa ganitong trabaho walang lugar ang takot. Lalong-lalo na ang konsensya. Siya nga pala, dinagdagan ko na ang pera. Napahanga mo ako eh. Kung ganito lagi, yayaman ka na lang bigla. Maraming salamat po, boss. Patawag niyo na lang ako kung may ipapagawa ka. Tuluyan na akong nasadlak sa ganoong gawain. Umabot pa nga sa punto na nakabili na ako ng maliit na lupa upang magkaroon naman kami ng permanente at maayos na matitirahan. Malayo rin ito sa teritoryo ni Eleazar. Gayunpaman, nawala na sa aking plano ang pagpaslang kay Eleazar. Lalo pa ngayon na may sapat na salapi na akong magagamit. Nadismaya lamang ako kay Kiko dahil hindi na ito nagka-interes pa na bumalik ng eskwela. Kaya naman binigyan ko na lang ito ng negosyo. Nakakuha naman ako ng pwesto sa palengke. At yon ang ginawa naming bigasan. Unti-unti ay inilalayo ko na ang aking kapatid sa masasamang gawain. Hanggang sa isang araw ay nakita ko si Eleazar na nasa kainan at kasama nito ang iilang tauhan. Eksaktong kakatapos ko lang sa misyon. Humiling muna ako ng panahon kay Hernan upang maisagawa ko ang aking binabalak. May nagagamit na rin akong motor na nagpapadali sa aking trabaho. Palihim ko naman silang sinundan at may bagong lungga na pala ang mga ito. Sa panahong ito ay natuto na rin akong gumamit ng baril. Hindi ko nasipat ang loob ng malaking bahay dahil sa haba ng pader na bakod nito. Sa ilang araw na pagmamasid ko ay nalaman ko na nasa loob pala ang kanilang pasugalan. Sa isang tingin ay masasabing malaking bahay lamang ito at nakatayo sa hindi mataong lugar. Malawak din ang espasyo ng paradahan dahil hindi nila hinahayaan na pumarada sa labas
ang mga sasakyan ng mga kanilang parokyano. Isang gabi, kabaryo, sinubukan kong pumasok at nagkunwaring manunugal. Mabuti at hindi ako nakilala ng mga tauhan nito at karamihan sa mga ito ay bago sa aking paningin. Pasimple naman akong nagmanman sa buong paligid hanggang sa nakakita ko ng posibleng daan papasok at palabas na nasa gilid na ng bahay. Nang masipat ko naman na bumababa na ng bahay si Eleazar, ay ikinubli ko na ang aking sarili sa mga tao. Sa pag-uwi ko ng bahay ay nagsagawa na ako ng plano upang pumuslit sa malaking bahay. Noong una ay balak ko lang paslangin si Eleazar, ngunit nagbago na ang aking plano. Idadamay ko na din ang kanyang pasugalan. Ipaparanas ko muna sa kanya kung papaano mamuhay na parang isang daga. Ang plano kong yun ay hindi ko na ibinahagi kay Kiko dahil ayoko nang isama pa siya sa aking mga gawain. Sapat na sa akin na kumikita ng tama ang aking kapatid. Samantala, nalaman ko din na hanggang 12:00 lang ng madaling araw ang operasyon ng sugalan. Kaya naman isinagawa ko na ang aking plano pagsapit ng 4:00 ng madaling araw. Ipinarada ko na ang motor sa di kalayuan at nakakubli ito sa dilim. Sa loob naman ng aking bag ay naroroon ang 4 na dinamita. Sapat na ito upang mapasabog at maglika ng sunog sa malaking bahay. Dala ko din ang isang baril at punyal bilang depensa kung sakali man. Sa kabilang gilid kasi ng bahay ay may mga malalaking puno kaya doon ako dumaan dahil madilim ang lugar na iyon. Subalit nang ihagis ko na sana ang lubid sa itaas ng pader ay may nasipat akong napakalaking ibon na tumawid mula sa kakawyan. Biglang kumabog ang dibdib ko sa laki nito na kung hindi ako nagkakamali ay tila ba wangis ng tao ang katawan ng ibon. Hindi rin kasi lingid sa aking mga kakaibang nilalang na sikat sa Iloilo. Pero hindi naman ako naniniwala doon dahil ni minsan ay hindi pa ako nakasilay. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto hanggang sa bumalik ang sarili ko sa plano. Habang nasa itaas na ako ng pader ay sinipat ko muna ang paligid kung may gising pa ba. Mabilis akong nagpadaos-dos gamit ang lubid pababa ng bakuran. Gumilid naman ako sa bahay at nagtungo sa kusina. Pinakiramdaman ko muna ang loob bago ko tuluyang binuksan ang pinto gamit ang 2 alambre bilang susi. Patay ang ilaw sa may kusina, ngunit may konting liwanag dahil bukas ang ilaw sa may sala. Doon ko inilagay ang isang dinamita sa kusina, sa sala, sa may kainan at sa balkonahe ng bahay kung saan naroroon ang mga kagamitang pansugal. Pinagdugtong ko ang mga mitya nito hanggang sa naging iisa na. Doon ko naman ito idinaan sa kusina at sa paglabas ko ng pinto ay mabilis ko nang sinindihan ito. Agad din naman akong umakyat ng pader at pinutol ang lubid nang ako'y makalabas na ng bakod. Nagmamadali naman akong pumunta sa pinagkukublian ko ng motor at hinintay na sumabog ang mga dinamita. Ilang segundo lang nang ako'y nakaangkas na sa motor ay isa-isa nang sumabog ang mga dinamita. Agad naman itong naglikha ng malaking sunog dahilan upang magkagulo ang lahat. Alam kong wala si Eleazar doon kundi ang mga tauhan lang at ang isusunod ko ay ang bahay niya. Umalis na ako sa pinangyarihan
at tumatawa habang pinaharurot ang motor. Kinabukasan ay nagpunta ako sa tindahan upang magpaalam sa aking kapatid. Kuya, nabalitaan mo ba? May nadiskubre ang kapulisan na isang bahay sugalan dahil may nagpasabog daw nito at nasunog. Hindi eh. Kanino kayang pasugalan yon? Sana kay Eliasar yun. Para kahit papano ay makaganti rin tayo. Sa oras na makita ko talaga ang taong yun, ay didispatchahin ko na siya kaagad. Kiko, ano ba? Di ba napag-usapan na natin ito? Huwag ka nang makialam. Opo kuya. Maayos na ang buhay mo. Huwag mo nang sirain pa. Kinakailangan ko nang magpakita kay Hernan. Baka may ipapagawa na naman ito. Magpapalamig muna ako bago ko isunod ang bahay ni Eliasar. Sa pagkakataong ito ay ibang misyon ang iniutos ni Hernan. At dito ko nalaman ang tunay na negosyo ng grupo, ang pagpuslit ng mga armas. Isa ako sa mga tauhang ipinasama sa transaksyon sa isang baybayin. Isinagawa iyon sa araw. Walang naninirahan sa baybaying iyon. Ikinarga ang mga nakakahon na mga iligal na armas at isinakay sa malaking bangka mula naman sa malaking barko na nakatigil sa dagat. Buong akala ko nun ay makikilala ko na ang amo namin na si Gustavo, ngunit hindi pala dahil wala siya sa lugar. Pinamumunuan ni Hernan ang operasyon. Mabilis na iniligpit ng mga tauhan ang mga kahon sa isang malaki at saradong truck at pinatungan ng mga prutas na nakakahon din ang mga armas habang kami ay nagbabantay lang sa buong paligid. Boss, para kanino ba ang mga armas na yon? Para yan sa mga parokyano nating mga politiko at isusupply nila yan sa mga rebelde. Sa mga rebelde, boss? Oo, Miguel. Ano sa palagay mo kung bakit hindi matapos-tapos sa mga rebeldeng yan? Dahil gobyerno din ang nagpapatakbo sa kanila. Ganun ang tunay na takbo ng mundo. Pinaglololoko lang nila ang mga tao. At tayo ay nakikisabay lang sa napakagandang agos ng buhay. Bakit hindi ko na yata nakikita ang amo natin, boss? Hindi naman sumama sa operasyon ng amo natin. Siyempre, iniiwas niya ang sarili kung sakaling may aberyang mangyayari. Bakit, Miguel? Gusto mo ba siyang makita? Oo naman, boss. Para makilala ko naman siya. Huwag ka nang mag-ambisyon na kikilalanin ka nun. Para sa kanya ay mga bayaran lang tayo. Sumusunod sa ipinapagawa. Kapalitay sa lapi. Ganun lang sa kanya yon. Hindi ko lubos maisip na ganun pala kalaki ang negosyo ng amo namin. Sa pagkakaalam ko ay nagsusupply lang ito ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Ayon naman kay Hernan, hindi naman daw madalas ang ganoong operasyon, kaya habang wala pang operasyon ay malaya naman akong magliwaliw kung saan ko gugustuhin at maghintay na lang na muling ipatawag. Makalipas ang ilang linggo ay personal na misyon ko naman ang aking inatupag. Ang wasakin ng tuluyan itong si Eliasar. Alam kong malaking kawalan sa kanya ang pagkasira ng kanyang pasugalan, kaya lulubos-lubusin ko na ito. Sa kadahilan ng idinamay niya pati ang aking ina, ay ito rin ang gagawin ko sa kanya. Para sa akin, kabaryo, mas masarap ang paghihigante kung ang mga mahal sa buhay ng iyong kaaway ang uunahin mo. May dalawang anak na dalagita itong si Eliasar. Hatid sundo pa ito ng kotse papuntang paaralan. At silang dalawa ang uunahin ko upang iparamdam kay Eliasar ang sakit na mawalan ng minamahal. Isang hapon nun, habang papauwi na ang mga anak nito, ay tinambangan ko ang kotse sa isang mataong kalsada.
Walang awa kong pinagbabaril ang mga anak ni Eliazar at idinamay ko na rin ang driver. Daig ko pa noon ang isang hayop na walang pakiramdam na pumaslang ng mga inosente. Wala akong pakialam kung sino ang madadamay pa sa aking paghihigante. Napakasarap sa pakiramdam na makitang naghihinagpis at nagluluksa ang taong naging dahilan sa pagkasira ng iyong buhay. Sa isang bahay himlayan, doon nakaburol ang dalawang anak ni Eliazar at hindi pa ako tapos dahil isusunod ko na ang kanyang asawa. Sa araw ng libing ng kanilang anak ay doon ko ginawa ang pagpaslang sa kanyang asawa. Humanap ako ng tiyempo. Tinakpan ko din ang numero ng aking motor. Nang pabalik na sila sa loob ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada sa pangmayaman na sementeryo, ay pasimple naman akong dumaan at nang akmang sasakay na ng kotse ang ginang, ay doon ko na ito binaril ng 2 beses at pinatakbo ko agad nang mabilis ang motor. Nagkagulo ang lahat at tiyak ako na hindi makilala ni Eliazar dahil sa nakasuot ako noon ng helmet. Parang dinuyan ako sa alapaap sa labis na kasiyahan. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nararamdaman ni Eliazar sa araw na iyon. Sa pagpapatuloy ko sa pagmamanman sa buhay ng lalaki, ay natuklasan ko na may binubuo na naman itong pasugalan na nasa kabilang bayan. Isang gabi, matiyaga akong nag-abang sa paglabas nito sa isang gusali. May kausap itong mga tao habang kumakain sa isang mamahaling restaurant. Lumabas na ito at nagtungo sa kanyang sasakyan. Batid ko na walang makakakita sa aking gagawin dahil pwesto ng kotse na nasa parking area sa likod ng gusali. Agad naman akong lumapit at binatukan gamit ang baril. Nawalan ng ulirat ang demonyong si Eliazar. Itinali ko ang mga kamay at paa na nakadapa sa likod na upuan. Binusalan ko rin ang bibig nito. Dinala ko sa isang liblib na lugar ang kotse. Itinali ko ang mga kamay sa lubid na nakakonekta sa kotse. Nakahiga na sa lupa ang lalaki. Nang ito ay magising, laking gulat na lamang niya sa kanyang kalagayan. Michael, anong ginagawa mo sa akin? Bakit ako nandito? Mabuti naman at kilala mo pa akong lintik kang demonyo ka. Anong kailangan mo sa akin? At talaga namang nakuha mo pang magtanong. Parang hindi mo naman alam ang sagot. Magkano ba ang kailangan mo? Babayaran kita. Palayain mo lang ako. Bakit, Eliazar? Nakabangon ka na ba sa nasunog mong pasugalan? O mas magandang sabihin, sa pinasabog at sinunog na pasugalan? Ikaw ang may gawa ng lahat ng yon? Oo, ayos ba? At ano ang pakiramdam na magkasunod mong inilibing ang mga mahal mo sa buhay? Hayop ka. Bakit mo dinamay ang pamilya ko? Bakit, Eliazar? Ano bang ginawa mo sa amin? Di ba binalak mo rin kaming ipapatay? At dahil dun namatay ang aking ina. Pero malas mo dahil buhay kami magkapatid. At heto ka na ngayon. Kaharap mo na ang taong tatapos sa buhay mo. Lumaban ka ng patas. Pakawalan mo ko dito para magkaalaman tayo. Bilib talaga ako sa tapang mo, Eliazar. Huwag kang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi ako magiging patas sa'yo. Kaya namnamin mo ang pinakamasarap na biyahe sa buhay mo. Teka, Michael, anong balak mo? Pakawalan mo ko dito. Pinaandar ko na ang sasakyan at pinatakbo habang hila-hila si Eliazar. Kasabay ng kanyang mga sigaw ay ang aking pagtawa dahil sa kagalakang pinaparusahan ko na ang taong naging dahilan ng lahat
Makalipas ang halos kalahating oras ay hindi ko na narinig itong si Eleazar. Hininto ko na ang kotse upang tingnan siya sa likod. Buhay pa pala pero sobrang nanghihina na. Mahinang boses na nagmamakaawa. Binuhat ko siya at isinakay sa harap. O Eleazar, ikaw muna ang magmaneho ha. Ayusin mo baka dumiretso ka sa bangin. Umiyak na ang lalaki na puno ng sugat at mga dugo ang katawan. Sa kalagayan nito ay malabo ng maagalaw pa ng maayos itong si Eleazar. Pinaandar ko na ang sasakyan at tumakbo ito ng mabagal hanggang sa dumiretso ito sa bangin na may ilang metro lang ang layo. Sa taas ng pagkakabagsak, malabong mabubuhay pa itong si Eleazar. Umuwi na ako ng bahay ng gabing yon. Naabutan kong abala si Kiko sa pagsasaayos ng mga resibo at kita ng tindahan. O kuya, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka uuwi. Kumain ka na ba? Tapos na Kiko. Tapos na. Naibigay ko na ang parusang nararapat kay Eleazar. Ah, kumilos na wala ako? Gaya ng sinabi ko sa'yo, huwag ka nang makisali. At malaya ka na ngayon. Wala nang nag-aamba sa iyong kapahamakan. Teka kuya, ano bang ginawa mo? Inuna ko muna ang pasugalan niya. Isinunod ko naman ang pamilya. At ang panghuli, pinahirapan at inihulog ko sa bangin ang hayop na yon. Sabi ko na nga ba may kinalaman ka sa sunog. Kahit hindi man ako personal na nakaganti sa kanya, ay naging panatag na ang loob ko. Hindi madaling sa araw-araw ay nangangamba ako na baka biglang sumulpot si Eleazar sa tindahan. Mabuti at nagtapos na ang buhay niya. Samantala, sa gabing yon ay hindi ako makatulog kaya kumuha naman ako ng alak at doon sa balkonahe. Uminom habang ang aking kapatid ay nasa kwarto na. Sa gitna ng aking pag-iisa ay may nasipat akong imahe na biglang nagkubli sa dilim. Sa tabi kasi ng katapat naming bahay ay may lote na hindi pa okupado at may mga maliliit na puno ang naroroon at sobrang dilim talaga. Inihanda ko naman ang aking baril. Hindi naman ako nagpahalata pero halos hindi ko na inalis ang aking paningin sa direksyon yon. Pasado 1:00 sa mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto ay may isang lalaki na lumabas mula sa dilim. Mabagal itong naglakad hanggang sa tumayo ito sa tapat ng bahay. Hindi naman iyon basta-basta makakapasok dahil sa konkretong bakod nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Kumusta ka na, Michael? Bakit kilala mo ako? Sino ka ba? Hindi naman sumagot ang lalaki. Bagkus, lumapit pa ito sa bakod at tinutukan ko na ito ng baril. Ngunit hindi ko man lang nakitaan ng kahit konting takot ang nilalang. Humawak na ang lalaki sa bakod at nag-umpisang akyatin ito. Nang makaabot na ito sa itaas ng bakod, ay pinutukan ko na ito ng baril. Subalit laking gulat ko na lang dahil makailang ulit ko nang kinalabit ang gatilyo pero hindi talaga pumutok ang baril. Hanggang sa tumalon ito sa may bakuran na ilang metro lang ang pagitan sa akin. Kaya naman wala na akong nagawa kundi sugurin ng sapak ang lalaki. Natamaan ko ito sa mukha ngunit hindi man lang gumalaw at gumanti ito sa akin. Ngumisi ito sa akin at bigla naman akong sinapak sa sikmura dahilan upang makaatras ako sa malayo at halos mawala ang paningin ko sa lakas ng suntok nito. Pero hindi man lang ito nag-ipon ng lakas bago ko sinuntok. Habang ako ay nasa lupa at namimilipit pa ng gusto, ay laking gulat ko naman
dahil nilundag lang ng lalaki ang bakod at normal na naglakad ito papalayo. Hindi ko maintindihan kung ano ang pakay ng taong yon at sino kaya ang nag-utos sa kanya kung meron man na sugurin ako sa bahay. Pero bakit sinapak lang niya ako at umalis na wala man lang sinabi? Kinabukasan ay inilahad ko na kay Kiko ang tagpo namin ng misteryosong lalaki. Inilarawan ko din sa kanya ang itsura nito upang maiwasan. Matangkad, malaki ang katawan na animoy batak na batak sa labanan. Mahaba ang buhok at may mga suot ito na kwintas. Kakatapos lang natin sa Eliasar na yon, may kasunod kagad. Ano ba naman to, kuya? Baka naman may nakakilala sa'yo mula sa isa sa mga misyon mo. O baka si Hernan ang may balak ng masama sa'yo, kuya. Kung may balak si Hernan na masama sa akin, bakit hindi ako pinatay ng lalaking yon? At isa pa, wala akong atraso sa kanya. Imposible rin na may nakatukoy sa aking pagkakakilanlan dahil nakatakip ang mukha ko sa bawat misyon. Isang malaking palaisipan sa amin ni Kiko ang lalaking yon. Wala rin naman akong ibang maisip na dahilan kung si Hernan nga ang nag-utos nito. Sa mismong araw na yon ay nagpakita naman ako kay Hernan. Oh Miguel, ikaw pala. Di naman kita pinatawag ah. Nababagot lang kasi ako, boss. Walang ginagawa eh. Mabuti at naparito ka. Sumama ka na lang sa akin. Di ba gusto mong makilala ang amo natin? Ano po ba ang gagawin natin doon, boss? Wala naman. May kaunting salo-salo lang. Agad na nga kaming nagtungo sa lugar. Ngunit nagtataka ako dahil papunta kami sa dagat. Nasa isang malaking bangka pala ang salo-salo. Sa aking pagsampa, doon ko nasilayan ang mga bisita na may magagarang kasuotan. Halatang mga mayayaman ang mga ito, pero nakapagtatakang wala man lang ni isang tauhan ang nakabantay sa bangka. Pansin ko din ang mga tinginan ng mga bisita sa akin. Pakiramdam ko ay parang kinukutya nila ang aking kasuotan. Yumuko at umiwas na lamang ako sa kanilang mga mata. Oh, Hernan, may kasama ka yata. Opo, Supremo. Siya si Miguel. Ang sinasabi ko sa iyo na magaling na mamamatay tao. Aba, siya pala si Michael. Batang-bata at napakasariwa. Halika iho, kumain ka at magpakabusog. Maraming salamat po, boss. Supremo. Huwag kang maiya. Sige, kainin mo lahat ang anumang magugustuhan mo. May mga inumin rin dyan. Lahat yan libre para sa'yo. Binatang sariwa. Naaalibadbaran man ako sa pagtawag nito sa akin na sariwa. Sumunod na lamang ako sa nais nito. Hindi pa kasi ako naghahapunan at sa itsura pa lang ng mga pagkain ay talaga namang nakakatakam na. Habang mag-isa akong lumalantak na pagkain ay panay sulyap naman ako sa mga taong nakapaligid. Kakaiba talaga akong kumilos ang mga mayayaman. Hindi katulad sa mga may hirap na kapag may salo-salo ay maingay at talagang nagkakasiyahan. Sa laki ng bangka ay barko na ito kung maituturing. Kakaiba ang disenyo nito dahil gawa sa kahoy pero moderno ang dating. Hindi rin matatawaran ang sarap ng mga pagkain. Naghahanap naman ako ng silbidora pero ni isa ay wala akong makita. Malamang inihatid lamang ito ang mga pagkain. Mukhang mabait naman ang tinatawag nilang Supremo. Subalit nakakailang kapag ito ay nagsasalita. Para bang may ibang gusto ito sa kapwa lalaki.
Nang matapos na ako sa pagkain, ay kumuha ko ng inumin at nagtungo sa likurang bahagi ng bangka. Oh, Michael, Yossi, gusto mo? Supremo, ikaw pala. Sige, salamat po. Gaano ka na ba katagal sa paninilbihan mo sa akin? Mga ilang buwan na rin po, Supremo. Ano ka ba? Gustavo na lang ang itawag mo sa akin. Nagustuhan mo ba ang mga pagkaing inihanda ko? Opo naman, Gustavo. Yan ang gusto kong marinig. Napakasarap naman sa tenga ang pagbanggit mo sa aking pangalan, binata. Ilang taon ka na ba? 23 po. Oh, napakabata mo pa pala. May nobya o asawa ka na ba, Michael? Wala pa po, binatang binata. Aba, binata na. Wala pang asawa at napakasariwa pa. Sa pakikipag-usap ni Gustavo sa akin ay tila may pinapaiwatig ito sa akin na kakaibang bagay. Kung may sakaling may balak ito sa akin, ay papatulan ko na din. Tiyak naman na magkakapera ako dito ng malaki. Kaya naman sinabayan ko na lamang ito sa kanyang mga pagpapaiwatig. Hanggang sa niyaya na ako na magpunta kami sa kanyang kwarto. Mukhang may kukuning kamandag sa akin ng taong ito. Pero bahala na. Nagawa ko ngang pumaslang para sa pera. Heto pa kaya. Sa pagpasok naman namin ng kwarto, ay ramdam ko na isinarado niya ang pinto. Umupo kami sa sopa at tumabi siya sa akin. Gumagapang na ang kanyang mga daliri sa aking balikat hanggang inamoy-amoy na ang aking leeg. Hinayaan ko lang naman si Gustavo sa kanyang mga ginagawa. Tila nasisilaw ako sa mga gintong alahas nito at mukhang napakamahal ng mga ito. Kahit isa lang dito ang ibabayad niya sa akin ay talagang sapat na sapat na. Iba talaga ang amoy kapag bata. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng iyong pagkasariwa, Michael. Sige, Gustavo. Gawin mo lang ang gusto mo. Ipapaubaya ko na sa'yo ang aking katawan. Talaga, Michael? Yan ang gusto ko. Masunurin na binata. Ramdam ko na ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa aking bisig at ramdam na ramdam ko na ang panginginig at pananabik niya sa akin. Napapapikit na lamang ako at titiisin ko na lang ang lahat ng ito kapalit ng salapi. Hanggang sa biglang nawasak ang bintana ng kwarto at nakita ko ang misteryosong lalaki na may hawak na itak. Agad naman itong lumapit sa akin at hinila ko papalayo kay Gustavo. Tingnan mo ang hayop na yan. Hindi yan tao, Michael. Sa pagtingin ko kay Gustavo ay laking gulat ko na lang na nag-iba na pala ang itsura nito. Isang halimaw. Anong nilalang yan? Isang aswang. Diyan ka lang sa likod ko, Michael. Sino kang lapastangan ka na umistorbo sa aking hapunan? Itong sandata ko, ang kainin mong demonyo ka. Sa mga sandaling iyon ay nagbuno ang misteryosong lalaki at ang aswang na si Gustavo. Parang isang bangungot ang aking nakita hanggang sa dumating ang mga bisita at naging aswang rin ang mga ito. Sinigawan naman ako ng lalaki na tumalon sa dagat at tumakas na. Agad ko naman iyon ginawa. Isa sa mga kotseng nakaparada sa dalampasigan ay aking kinuha. Habang tumatakbo na ang sinasakyan ko, ay animoy lutang ako sa pangyayari. Mga malalakas na angil ang aking narinig bago ko nakalayo sa lugar. Mabilis ko namang pinatakbo ang kotse hanggang sa makauwi na ng bahay. Basang-basa at hingal na hingal akong
sumampa sa aming balkonahe. Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? May humahabol ba sa'yo? Mga aswang. Mga aswang nandun sa malaking bangka. Yung amo ko, si Hernan, si Gustavo, silang lahat mga aswang. Ano? Anong aswang ang pinagsasasabi mo, kuya? Yung lalaki, siya ang nagligtas sa akin. Anong lalaki? Yung umatake sa'yo? Bakit? Nang may masmasan ako, ay nakwento ko na ng maayos kay Kiko ang aking naranasan, kabaryo. Hindi naman siya makapaniwala sa mga nangyari, pati na sa biglang pagsulpot ng lalaking tumulong sa akin. Hindi ko na alam ang nangyari sa misteryosong nilalang. Malamang sa dami ba naman ng aswang sa bangka, ay tiyak na patay na ang lalaki. Wala ka ba talagang ideya kung sino ang lalaking iyon, kuya? Di ba inatake ka niya tapos ngayon iniligtas ka? May kakaiba sa lalaking yon, Kiko. Pero sana nakaligtas siya. Paano yan, kuya? Nalaman mo na ang pagkatao ni Hernan at ng Gustavo na yon. Kahit magkano pa ang ialok nila sa akin, hindi na ako babalik pa. Gawa nga sa aking pangamba, para sa aming kaligtasan ay nagkasundo kami ni Michael na aalis muna sa lugar at magpunta sa malayo. Kung mga hataong halang ang bituka lamang ito, ay kaya naming labanan ni Kiko, pero ibang usapan na kapag mga aswang na ang makakalaban. Kung nakaligtas man si Hernan o si Gustavo, tiyak hahanapin kami nun. Makalipas ang ilang araw, paalis na sana kami ng aking kapatid nang makita ko siya na umatras pabalik sa loob ng bahay. Tumambad sa akin ang misteryosong lalaki na walang takot na pumasok sa bahay. Maupo nga kayong dalawa. At saan naman balak niyo magpunta? Alis na kami sa lugar na ito. At sino ka ba? Bakit mo ko iniligtas samantalang inatake mo ako noong nakaraan? Ako si Basil. Matagal ko na kayong sinusubaybayan. Ang suntok na yon ay parusa ko sa mga kasalanang ginawa mo. At kung tutuusin, ay kulang na kulang pa ang isang suntok sa iyo, Michael. Dapat putulan ka ng mga kamay. Teka po, hindi ka namin kilala. Ano ba ang sadya mo sa amin? Kanino ba kayo natakot? Sa mga aswang na yon? Manatili kayo dito at harapin nyo ang gusot na pinasok nyo. Lalong-lalo ka na, Michael. Inuutusan mo ba kami? Oo na, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Pero sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Buhay pa ang Supremo. Sa palagay mo ba, makakatakas ka sa kanya? Kahit saan ka pa magpunta, Michael, mahanap ka pa rin niya dahil markado ka na. Anong markadong pinagsasasabi mo? Umalis ka na. Subukan mong umalis. Sige, lumabas ka ng pinto. Hinila ko si Kiko at sa paglabas namin sa pinto ay biglang sumulpot si Basil sa aming harapan at tinulak kami papasok ng bahay. Bumagsak kami sa lupa sa isang tulak lang ng lalaki. Magtatago na naman kayo na parang mga daga. Iba na to, Michael. Hindi ordinaryong nilalang ang kalaban mo. Ang kalaban natin. Haharapin natin sila. Huwag kayong mag-alala. Protektado ko kayong dalawa. Tinulak mo nga kami eh. Protektado ka dyan. Kung sino ka man, wala kaming pakialam. Labanan mo ang mga aswang. Ano sa tingin mo ang laban namin doon? Tama na, Kiko. May punto si Basil. Minsan na nating naranasan ng magtago ng dahil kay Eliasar. Ikaw, Basil, ang mahalaga lamang sa akin ay ang buhay ng kapatid ko. Maipapangako mo ba na mapoprotektahan mo siya laban sa mga nilalang na yon? Kayong dalawa ang proprotektahan ko. Hindi ko man lubusang kilala itong si Basil, ay ibinigay ko ang aking buong tiwala.
kung may balak man itong masama sa akin, ay hindi niya na ako iniligtas pa. At sa kakayahan nito, ay kayang-kaya niya kaming paslanging magkapatid. Kinausap ko na lamang si Kiko na wag nang magsalita pa ng masama laban kay Basil. Sa aming pag-uusap ni Basil ay nalaman ko na isa pala siyang antingero. Ayon kay Basil, natuntun niya na ang pinagtataguan ng mga aswang. Nasa isang malaking bahay na matatagpuan sa liblib na lugar sa bayan ng Miagaw. Kung nais mong sumama sa laban, anong magagawa mo laban sa mga nilalang na yon? Huwag mong maliitin ang kakayahan ko, Basil. Di ba sabi mo, matagal mo na akong sinusubaybayan? Kung sa bagay, halang ang kaluluwa mo. Pero sana magbagong buhay ka na pagkatapos nito. Tingnan natin, ganitong buhay na ang nakasanayan ko. Hihintayin mo pa ba na may mangyari bago ka titigil? Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid mo, hihintayin mo pa ba na may mangyari sa kanyang masama? Kaya mo ba siyang protektahan sa lahat ng oras? Tandaan mo, Michael, lahat ng kasamaan ay may kapalit na parusa. Napaisip naman ako sa sinabi ni Basil. Para bang nagpapakita ito ng pag-aalala sa aming magkapatid. Isang misteryo pa rin sa akin ang tunay na pagkatao nito. Pero may mas mahalagang bagay pa kaysa alamin ang pagkatao niya. Uunahin muna namin ang pagsupil kay Gustavo at sa mga kampo nito. Isang gabi, narating na namin ang lungga ni Gustavo. Napakalaking bahay ngunit gawa ito sa kahoy. Tipong magarang bahay noong panahon pa ng mga Kastila. Dala ko ay isang mahabang baril at isang maliit at ang aking punyal. May dala din akong 5 dinamita. Sapat na iyon para pasabugin ko ang lugar. Nagkubli muna kami sa mga puno habang naghihintay ng tamang oras. Sa tingin mo ba tatalab sa mga aswang ang bala ng iyong baril? Baka hindi pa nga pumutok yan. Hindi tatalab. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Akin na nga yan. Hinawakan ni Basil ang dulo ng aking mga baril at meron itong inorasyon. Muling ibinalik sa akin ang baril at sinabihan akong asintahing maigi ang kalaban. Sumapit ang 12:00 ng gabi. Inilabas na ng lalaki ang kanyang sandata. Nag-umpisa na kami maglakad patungo sa likod ng bahay. Nasipat namin ang iilang tao sa loob. Mukhang buhay na buhay ang bahay kumpara kanina. Aswang nga talaga ang mga ito dahil gising na gising sa gabi. Hanggang sa napakadaling mahila lang ni Basil ang bakal na bakod at naging daanan namin ito papasok. Doon lamang ako naghintay sa labas habang papasukin niya ang loob ng bahay. Kapag nagkagulo na, ay doon na daw ako kikilos. Nakaabang naman ako sa itaas ng bahay kung saan naroroon ang mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto ay laking gulat ko na lang dahil may isang aswang na lumusot mula sa bintana at bumagsak ito sa lupa. Agad din naman itong bumangon at binanatan ko na ito ng baril. Tinadtad ko ng bala ang aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Hinagisan ko na rin ng dinamita ang ibabang parte ng bahay. Sa pagsabog nito ay naglikha agad ito ng sunog. Habang umaatake sa itaas, itong si Basil ay ako naman sa ibaba. Tila mga mabangis na hayop ang aking nakalaban. Ang bibilis pa ng kilos na halos hindi ko ito matamaan. Hanggang sa nakita ko si Hernan na patakbong lumabas ng bahay. Saan ka pupunta, Hernan?
Ito ba ang igaganti mo sa mga salaping ibinigay ko sa iyo, Miguel? Bakit, Hernan? Tinapatan ko naman ng serbisyo ang mga salaping iyon. Demonyo ka, isa ka palang aswang. Pinagsisisihan kong binuhay pa kita, Miguel. Pero tignan natin ngayon kung ano ang magagawa mo laban sa akin. Patakbong sumugod sa akin si Hernan at lumundag pa ito ng napakataas. Sinalubong ko naman ang mga bala ang nilalang at napasubasob sa lupa ng lumapag. Pilit itong tumayo at umangil ng gusto. Nagpalit na rin ito ng anyo. Muli itong sumugod at walang patid ko naman itong pinagbabaril hanggang sa nadaganan na ako ng aswang. Natigilan ako sa pag-aakalang nadali ako ng kanyang matatalas na kuko. Ngunit hindi na gumagalaw si Hernan. Pinilit kong umalis mula sa pagkakadagan. Patay na pala si Hernan. Naubos ang bala ng mahabang baril ko sa kanya. Upang makasigurado ay binunot ko na ang isa pang baril at pinutukan ko ito sa ulo. Habang patuloy pa ang kaguluhan sa taas, hinagisan ko na rin ang dinamita ang loob ng bahay. Mabilis lang kumalat ang apoy dahil sa uri ng bahay. Hanggang sa nakita ko si Basil na tumilapon mula sa itaas na bintana. Tila walang nangyari dahil agad itong tumayo at muling lumundag ng mataas pabalik sa itaas ng bahay. Umikot naman ako sa kabilang bahagi ng bahay at dito ko na hinagis ang ikatlong dinamita sa itaas. Sa pagsabog nito ay narinig ko ang sigaw ng mga aswang. Malamang nasabugan ang mga ito. Nakatutok ang baril ko sa itaas hanggang sa parehong lumusot sa bintana sina Basil at Gustavo. Sa bilis ng kanilang pagbubuno ay hindi ko mapunteriya ang kalaban. Kaya naman minabuti ko na lang na ihagis pa sa ibang parte ng bahay ang natitirang dalawang dinamita. Naglalagablab na ang buong bahay. Pakiwari ko ay naubos na ang mga aswang maliban na lang kay Gustavo bilang supremo ng mga ito. Tila katawan ng kalabaw ang meron si Gustavo. Napakatigas nito at buong lakas na itong pinagsusuntok ni Basil. Nang tumalsik sa pader si Gustavo at akmang susugod ulit sa antingero, ay pinagbabaril ko na ito. Kahit papaano ay may epekto sa kanya ang mga bala. Ngunit hindi ito sapat upang matinag ang aswang. Binalingan ako nito at sumugod naman ito sa akin. Binangga naman siya ni Basil at walang patid na pinagtataga hanggang sa naputol ang isang kamay nito. Natapos ang gabi ng labanan at napugutan ng ulo ni Basil si Gustavo. Napapalunok na lamang ako sa ipinakitang bagsik ng misteryosong lalaki. Napatanong na lamang ako kung bakit ibinuhis ang buhay niya para sa aming magkapatid. Nang makalayo na kami sa lugar, ay bigla namang huminto itong si Basil. Umuwi ka na, Michael. Alagaan mong iyong kapatid at magbagong buhay na kayo. Itigil mo na ang iyong masasamang ginagawa. Pakiusap. Hindi po kayo sasama sa akin. Sino po ba talaga kayo? Hindi na. Hanggang dito na lang ako, Michael. Nagawa ko na ang parte ko. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Malaki pa ang pagkakataong baguhin ang lahat. Paalam. Mabilis na naglakad papalayo itong si Basil at nang tumakbo ito ay bigla na lamang itong naglaho sa dilim. Napakarami ko pa sanang katanungan ngunit naglaho na ito. Inisip ko na lang na bahagi ito sa pagiging isa niyang antingero.
Sinikap naman namin ni Kiko ang mamuhay ng maayos at ng mapayapa hanggang sa naisipan naming pabuksan ulit ang kaso ni tatay. Baka sakaling mapababa pa ang sintensya nito. Sinubukan ko namang dalawin ang aking ama sa unang pagkakataon. Doon ko inilahad sa kanya ang lahat. Subalit, may isang bagay na labis pinagkakainteresan ni tatay. Kung alam mo lang Itay ang aming pinagdaanan, lalo na noong nakatagpo ako ng mga aswang. Maniwala ka man o sa hindi, totoo po sila Itay. Mabuti na lang sa tulong ng isang antingero ay natalo namin ng mga aswang. Ang dati kong amo Itay na si Gustavo ay aswang. Antingero? May tumulong sa'yo na antingero? Opo Itay. Ayon sa kanya matagal na daw niya kaming sinusubaybayan. Ewan ko kung bakit. Basta bigla na lang siya nagpakita sa akin. Anong pangalan ng antingerong yon? Basil. Basil po Itay. Diyos ko po. Si Basil. Buhay si Basil. Buhay ang kuya kong si Basil. Kapatid mo si Basil Itay? Oo anak, napakabata mo pa nung muli siyang nagpakita. Buong akala ko ay patay na siya. Ayon din sa iyong lola. Hindi na umuwi si Basil nang nagpaalam ito na may tutugisin na isang angkan ng mga aswang. Ang kapatid ko, buhay siya. Ngayon alam ko na kung bakit ganun na lamang siya kung mag-alala sa amin ni Kiko. Pero bakit niya inilihim sa amin ang tunay niyang pagkatao? Dahil ayaw niyang mapahamak tayo bilang pamilya niya. Mas minabuti niyang magpakalayo-layo upang hindi tayo madamay sa kanyang gawain. Walang ibang hangad si kuya, kundi ang protektahan ang pamilya niya laban sa mga masasamang nilalang. Nang maibahagi ko ito kay Kiko, ay laking gulat na lamang niya sa kanyang nalaman. Ang misteryosong antingero na nagligtas sa aking buhay ay tiyuhin ko pala. Hanggang sa ngayon kabaryo, hindi ko na muling nakita pa si Tio Basil. Ipinagpatuloy na lang namin ang aming buhay sa mabuting paraan at masaya kami dahil ilang taon mula noon ay nakalaya muli itong si tatay. May mga pagkakataon na nakatingin na lamang sa buwan si tatay at alam ko na iniisip niya ang kanyang kapatid na matagal nang hindi nagpapakita. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok ay tanging kadugo pa rin natin ang masusumpungan sa oras ng pangangailangan. At kahit kailan, ang gawaing masama ay walang may dudulot na maganda sa ating buhay. Mabuti na lang at nagbago na si Michael at sinubukang mamuhay ng maayos. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe, mixed emotion tong kwento na to, no? Medyo may galit, may gigil, saka yun nga, may kurot sa puso natin kasi lalo na dun sa last part, no? Para sa akin, naramdaman ko yung naramdaman ng tatay ni Michael, no? Kasi nga, hindi naman sinabi dun sa unang kwento na may Basil, may antingero, diba? So, parang hindi ko rin in-expect tong kwentong to na ganito. Pero nung bandang huli na, yun na. Kasi, nagtataka rin ako nung una kung bakit tumutulong tong si Basil. Ang iniisip ko nun parang gusto niya siguro na makuha yung pera, no, ni Gustavo, no? Pwedeng ganun eh. Pero una pa lang,
nung sinabi niya ng antingero, doon na sa akin na kaya pala. Pero grabe sobrang inspiring ng kwentong to. Tama naman yung sinabi na syempre, sa kabila lang lahat ng pagsubok natin, talagang kadugo pa rin natin ang masusumpungan. Although hindi lahat, merong minsan kadugo pa natin yung kaaway natin. Hindi naman lahat, kumbaga vice versa din tong aral na inilahad ko sa inyo. Pero yun nga, ang pinakamagandang naging aral dito, yung ginawang masama ni Michael na siguro pwedeng walang may dudulot na maganda, pero nakita niya naman gumanda yung buhay nila. Nakatulong pa sila sa lugar kasi dahil sa ginawa yung ni Michael, kumbaga nawala tong si Gustavo na isang supremo ng aswang. Hindi lang nabanggit kung anong uri ng aswang, parang wala akong nakita. Sayang. Tapos yun nga, nag-umpisa lang naman to dahil kay Eleazar, isa pa yan. Nakita nyo naman, sobrang ganid sa pera. Ang ending, anong nangyari? Wala. Patay, di ba? Kaya yon, hindi naman ako nalulungkot dahil may namatay. Kumbaga, neutral lang ako. Kasi wala namang naidulot na maganda tong si Eleazar. Medyo hindi lang maganda yung nangyari sa kanya kasi biruin mo. Pinatay ni Michael yung 2 anak tapos yung asawa, tas pati tong si Eleazar. Hindi ko lang alam kung ano yung pakiramdam ni Michael. Siguro kulang tong sulat niya na para mailahad yung nararamdaman niya nung mga araw na yon, kung paano siya pumapatay ng tao para bayaran. Ito talaga literal na birador, di ba? Pero sa ngayon, kabaryo, nagbago na ng buhay itong si Michael. Ayaw niya rin ilantad yung tunay niyang pagkatao kasi kumbaga ibinaon niya na nga to sa limot Kasi biruin mo, hindi niya naman daw talaga gusto to, kaya lang dahil sa gusto niyang maghigante, doon na pumasok siya sa ganong klase ng trabaho. Siyempre kung alokin ka nga naman ng malaking halaga. Kasi kumbaga pag-iisipan mo talaga yan kasi pag pera na yung usapan, mahirap na yan. Alam naman natin yan. Maraming magkakamag-anak ang nagkakatalo, lalo na't pera. Ito pa kaya na kailangan niyang matulungan yung tatay niya. Siyempre, kung magkakapit patalim na. Yun lang, di ko lang nagustuhan yung mga ginawa ni Michael. Pero kung di niya naman ginawa yun, wala naman ganitong kwento, Sana lang napatawad ka na ng kung sino man ang dapat magpatawad sa'yo, Michael. Saka yun, saludo sa magkapatid kasi hanggang huli nagtulungan. Kita naman natin, napakinggan natin yung kwento. So yun, wala rin ako masabi kasi hindi ko rin maano to si Basil kung anong tanga ng meron to. Kasi ang sabi lang dito, misteryosong antingero ng Iloilo. Parang hindi nga akma kasi feeling ko hindi lang to sa Iloilo nagpupunta. Diba? Saka ang galing lang na talagang binantayan niya yung pamangkin niya, Sana lang magkita tong si Michael saka yung tatay ni si Basil saka yung tatay ni Michael, Kasi grabe. Grabe, nakakaano tong kwento na to. So, yun lang naman mga kabaryo. Bagong lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button natin at palike na rin ang videos natin. Tapos, yun nga, pa-share na rin. Tapos, yung sinabi ko sa inyo nakaraan, mamimigay tayo ng 10 elements. Mamimili tayo. Basta susundin nyo lang yung gagawin nyo. Mag-comment kayo dito. I-like nyo yung kwentong baryo, kwentong kalakbay saka kwento ni Kabaryo. Tapos lagi kayo mag-comment. I-send nyo sa akin sa Facebook yung screenshot para makasama kayo sa irarapol natin. Siguro marami yon, hindi ko mabilang kung ilan, pero by January na mangyayari yon. Kasi alam niyo naman, December na, medyo abala na yung mga tao.
Pero promise yun mga kabaryo. Tapos ito yung shoutout natin, mabilisan lang para sa mga araw na pinangako kong hindi ko natupad. Ito na yung ngayon. Okay, parang random na lang to kabaryo kasi ang dami kong nabasang comment. Ang hirap isa-isahin, no? Random na lang, sana maunawaan nyo. Saka kagagaling-galing lang ng boses natin. Medyo dumaan tayo sa matinding tonsil. Unang-una, binabati ko si Ma'am Roslyn Dalopere. Salamat po ma'am. Ma'am Arlene Culsbesa, salamat. Boss Brain Omega, yan, thank you rin sa palaging pag-comment. Shifter Place, no? Brenda Canyel, thank you. Elsa Constantino, salamat po ma'am. Julie Ruel, thank you boss. Marily Barazon, salamat. Aracelia Asahi, salamat po. Charlune Rulan, boss, thank you. Redali Vincent Sabir, salamat. Emil Bautista, Tunax Gaming, yon. Evangeline Wangdali, salamat. Mami from Qatar, salamat po. Uncle George, yan, salamat boss. Ano to? Heidi Panigsahin, salamat po. Jasper Hank, salamat boss. Black Orchid, no? Salamat. Ma'am Lisa, yan. Ano to? Born Loner, salamat. Nario Matim, salamat po ma'am. Eda Mistad, salamat. Ano to? Delday Mary Ann from Bicol, yan. Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Ma'am Asil Gumban, salamat po. Binbin, ayun, salamat Binbin. Yung subscriber natin, di ba? Red TV Podcast, tama ba? Red TV Podcast, salamat boss. Judy Imelda Pascua, salamat din. Isabel Cortez, salamat po ma'am. Ben Mendoza, salamat from Bicol. Tama, Bicol. Si Blue, no? Yan, salamat Blue. Happy Sigrani, salamat. Turag Girsa, salamat din. Emil Bautista ulit, thank you ma'am. Edwin Atienza, salamat boss. Mary June Maghinay, Bahilot, salamat. Ma'am Christine Farado, ganda ng storya, tagal ko na di naka-comment, puro late pakikinig. Salamat Ma'am Christine. Tina Kayabyab from Toronto, Canada, yon, salamat. Si Ma'am Leti rin na nagpadala sa atin ng pangkape. Alam nyo ba si Ma'am Leti ay hindi ko na babanggitin pero dinirekta akong chinat yan mga kabaryo. Nagpadala sa atin ng konting salapi, no? Maraming salamat Ma'am Leti. Ingat ka palagi. Yan. Juanita Sosa, salamat din. Florida Cardinal, yan. Heidi from North Caloocan, yan. Ang ganda ng stories. Parati akong nakikinig sa iyong mga story na ibinabahaging true to life story. Pa-shoutout. Ayun, salamat Heidi. Michek, salamat. Jenilyn Artus, Norlang, Hazel Snowy, salamat. Ayun, mga nagbabalik, no? Tita Sareno, salamat po. Ano to? Marcelina Jory, tama ba? Marcelina Jory, yan. Ma'am Lita 5, salamat. Si Boss Dave from KSA, salamat din Boss Dave. Inday Samande, salamat. John Mark Magayis, Ma'am Cora Hidalgo, Marily Barazon ulit, yan, nabasa natin. Bibian Colantes, Dionel Saluta, salamat boss. Henry Bailon, Arnold Julio, salamat.
Rosita Nicolas. Yun. Ma'am Gina Bel Bugador. At Roy Lopez. Yan, salamat. Saan yung iba? Emmanuel Escobel. Yan. Ayun, yun yung shoutout natin mga kabaryo na sa kwento ng pinakamalakas na laso ni Danilo kontra bertud ng mangkukulam. Yan. Grabe rin yung kwentong yan. Sa mga hindi pa nakapakinig niyan, hanapin nyo lang, pinakamalakas na laso ni Danilo. Grabe rin yung kwentong yan. Alam niyo naman, di tayo naglalapag dito ng mga hindi magagandang kwento. Meron man pero minimal. Saka minsan pag sobrang brutal ng kwento kabaryo, hindi ko ini-ere kasi ang hirap inarate ng ganon. Malakas, kumaga malakas yung hatak nung negative na aura. Pero tinatry natin na labanan yung mga ganong elemento. So, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Pakinggan nyo kami ng tito ko at ng pinsan ko sa kwentong kalakbay. Nandun si Tito Proy pati si Jen, no? Nandun kaming tatlo. At yung channel ko naman na Kwento ni Kabaryo, solo ko yon. Yun, alternate na yon. Kaya sana supportahan nyo rin. And then sa mga gusto ng gamit na alam nyo na, pwede nyo akong i-message sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official. Minsan ako makakausap nyo kaya si Tito Proy. Medyo busy lang talaga si Tito ngayon kaya ako muna. More on ako. Yun. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo. Tandaan nyo yung criteria natin para sa raffle kasi gustuin ko man bigyan kayo. Ang dami nyo. 60k may get ang nakasab sa atin kaya ang hirap, no? Sana. Di natin alam, di ba? Malay nyo naman. Tapos yun, supportan nyo palagi Kwentong Baryo, yan. Lagi nyong ilalike yung videos para mas marami yung makapakinig sa atin. And then subscribe sa mga hindi pa. Makakatulong yan para makita namin yung progreso nung kumbaga yan na lang yung pinakabayad. Wala na kaming hihinging kapalit, no? Salamat din sa mga nagbibigay. Appreciate namin ang tito ko yan. Paano mga kabaryo? Hanggang dito na lang muna ang kwento. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.